Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Ako po si Karen para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Among Jean, bumabati sa inyo ng isang masayang unang araw ng Christmas month of December. Ay, oo. Although, nasa Advent pa po tayo. Opo. Ramdam mo na that iba na ang panahon, iba na ang pakiramdam natin. Opo. Hindi ko alam kung magandang... Hindi ko malaman dun sa mga news na narinig natin. Kaya natigil ako, Among, hindi ko alam magandang tanghali nga ba ngayon. Oo nga pala, no? It's good noon. Medyo nagdadalawang isip ako. Pero of course, the day is bright and sunny and nothing should be on our way. Di ba yung, we are Christian people. Right. We are Catholics. Dapat happy all the time. Kaya lang, yung mga balita ni Chinchin yung unang balita, ang ganda eh. Oo. Si Pope Francis, nasa bansang Uganda, Kenya. Here we have the picture of a Pope ng isang ating Santo Papa na ginagampanan Opo. yung kanyang ministerial na trabaho bilang servants of God, nagbibisita sa mga bansa, sa bansang katulad ng mga African countries, no, Right. upang bigyan ng to confirm the brothers in faith, brothers and sisters in faith, and to encourage, no, unity among all people, sa kabila ng mga disparity ng ating mga pananampalatayan. Beautiful work, beautiful job. Opo. Yun ang isang magandang parte. Kaya sabi ko, we're so proud of the Pope, no, being Catholics. And then, yung sumunod na balita, Oh, Diyos mio. Diyos mio naman, no, yung narinig po ninyong at kalat na rin sa media, Kagabi pa po yan eh. kagabi, ang daming mga reactions, no, dito sa public at sa national media-wide na pagmumura na ginamit na pananalita ni Mayor Rudy Duterte, no? Among kasi direct. Doon sa kanyang, sabi nila biro, no? But Hindi magandang biro 'yon. At alam naman natin, 'di ba? Sabi nga nila, kung ano yung lumalabas sa isip, sa bibig mo, yun yung laman ng isip mo. no, yung ng ex abundancia cordis os loquitur, sabi po ng Latin. Sa kayamanan ng iyong puso, doon nang gagaling lumalabas sa iyong bibig, no? Kaya sabi ko, kung joke yun, ayan ang joke yun, nasa puso na Tsaka pagmumura. diretso. Right. Joke yun, sasabihan mo ng hindi ko masabi kung ano eh. It is a thorough, it is not just simply disrespect, but it is an Opo. insult not only to the Pope but to all of us faithful Catholics, no. Dahil biruin mo, no, kung yung maski sa biro lang marinig mo sasabihin yun sa tatay mo, gagamitan ng PI na pananalita ang tatay mo, mamumula yung balugbog mo, no. Lagot ka talaga, patay ka sa tatay. Oo, kasi it may be a joke. Sabi nila joke, but I Hindi. guess there are more civilized and more ano ba ito? More Decent. acceptable ways of saying. Tsaka Nako. Among, diretso eh. Yung sabi niya, Pope, ayun, tapos Yes. mura, piniay, umuwi Huwag ka ka na. na, huwag ka na. Huwag ka nang magbisita dito. Yun ba yung attitude natin? At sabi nga ng mga commenters, teka muna, hindi ang Santo Papa ang may Hindi handle mo siya sa may traffic. kasalanan doon eh. Oo. Yung mga tao na pumupunta sa kanya, wala siyang kinalaman. mumurahin mo. Kung ayaw ng mga tao sa Santo Papa, kahit isang buwan pa siya dito, walang traffic. Hindi mo man malalaman kung saan siya pumupunta. One day, saan yung mga campaign trails yan? Magta-traffic din kayo, no? Ayun nga po eh, 'di ba? Barangay captain lang yung
kakamping. Nagkaka-traffic. No? Nakikita mo kung saan sila pumupunta kasi may trail of Kung ang people. pagiging comment natin ay sa pamamagitan ng pagmumura at sa pagjo-joke natin ay sa pamamagitan ng pagmumura, what are we teaching and what are we really telling people about ourselves? No? Right. At may mga komentaryo na among kagabi, mga professionals po ito, no, mga psychologists, Yes. tapos may mga pari din, yung sinasabi nga nila, Mm-mm. kung ganun nakababa yung pagko-comment natin, yung lengguwahe, Yes. delikado na daw tayo. Kasi ibig sabihin, festering na yung Mm-mm. level natin. Naku, among alam ko yan. Kasi hinohomily po ninyong mga pari yan eh. Mm-mm. Di ba yung kailangan yung pananalita? Right. San Pablo po ba yun? Totoo. Sinasabi Kami niya. nga mga pare, no, sa simbahan lang, sa maliit mong komunidad, na may nasabi kang hindi maganda, maski sa pagbibiro mo, Mhm. my God, ang laki ng responsibility mo na doon. Sabihin mo na nagbibiro ka, but you said something hurting and insulting. Opo. You are moved already to, ako hindi na ako makakatulog eh. Dahil Talaga hindi naman. naman ako ganun, no? Hindi rin ako makakatulog, magigising sa umaga at masayang masaya dahil alam kong I said something that the people should not have heard and it is not proper. And what am I going to do? Kaya ako, ay, Diyos ko, ito, nationwide. Covered by all media outlets. Media, oo. Hindi lang television, radyo, and written media, no? Printed media. Kaya, tama siya pong mukha. Yung ating lolo Oo, si Archbishop na Lola yan eh. Archbishop Oscar Cruz. Luid ko po pong mukha. No? Sa Boss niyo yun, among, di ba? Mm-mm. Hindi. Siya, Dati po. siya nag-ordain sa akin. Oh. Well, I hope sabi nga na, si Papa daw dahil compassionate yun daw yung- siya, maunawaan niya. Of course. Yun yung depensa. Pero What is teka muna, that was not about the Pope. The Pope, yeah, it's about us. Ako nasaktan ako dahil Talaga naman po. hindi dahil akong minura, no? O hindi dahil hindi nasaktan yung maybe the Pope may not even hear about this unless somebody tells him, no? But tayo, mga Katoliko, no? Ang para tayong nasabihan. Parang nasampal po tayo eh. Oo. Kaya nga among, di ba, yung text ko sa inyo kagabi, nung una kong nabasa, hindi po ba yan ma-excommunicate sa ginawa ng niya? Kung Katoliko siya, ha? I would not want to comment on that kasi excommunication is for, alam mo, may na-excommunicate, yung kina-excommunicate mo are yung full use of their reason, no? Mhm. So ito baka lumulutang yung isip. Yung kung, Hindi. di ba? I-excommunicate mo ang tao dahil may due process yun. Ito ba'y kung nasa tamang pag-iisip, no, i-excommunicate mo siya dahil may culpable siya, no? Mhm. Pero, halimbawa, ang isang batang maliit ang nagsabi nun, Eh, hindi ko bata siya yun. excommunicate dahil Opo, baka sa narinig kakulungan lang ng niya. pag-iisip, no? Mhm. Oo. Narinig lang niya yun, naulit niya. Kaya pag-aaralan mo muna, no? Kaya bahala na kung ano yung, Naku. kung talagang, ang kailangan sa mga ganun, the excommunication, it is corrective measures, no? Kung ano man Opo. yung dapat i-correct. Tsaka among, ay naku, yan ba yung good example? Yun yung tanong ng marami kagabi pa eh. Mm-mm. Yung You don't want to sinasabi be nga nila. political about this, no? No, no, Kasi no. This is not about politics. It's, I am sure. that's why, not even, ang sa atin is, whoever said, you said it Opo. on national television. Kahit sino yan, Oo. kahit kunyari isang public school teacher Right. na Right. nagwawala, sinabi yan, I'm sure it will get the same reaction. Mm-mm. Kahit nagtitinda ka sa palengke at sinabi mo yan, you will Oo. get the same reaction. Hay. Ako, kung i-translate ko sa Kapampangan yung sinabi niya, ako marami magagalit. Hindi ko masabi. Hindi talaga mo. Ipapasara tayo ni Apondong dito. Tuwa nga ako kay Lasierda, no? Ang ganda nung reaction ni Lasierda, no? Opo. Sabi niya, you can say anything About the government. about the government. Hmm. Pero wag mong murahin ang aking Pope. Don't say that to my Pope. Ang ganda nung Right. pagkasabi, no? Kasi Katoliko po yan si Lasierda. Yes, no? Kahit, nga, sabi ko, ang daming sinasabi ni Lasierda na, di ba, tinitira siya kung minsan. At Mm-mm. tayo mismo, ano na naman yung sinabi nung spokesperson na yan? Mm-mm. Hindi siya nagre-react pag siya yung tinitira mo. Pero ngayon, kita mo talaga. Right. Magaling. Defend the Pope pa Defend the yung Pope. hashtag na ginamit Right. niya. Right.
Sumunod-sunod na po yun, Among eh. At yung mga nag-react ha, mula yung mga high schoolers, nakikita ko yung feed, sinubaybayan ko yan kagabi. High schoolers. Yung mga thread, haba. My goodness. And they make sense ha, hindi lang yung Totoo yan. mo magpuputak in Kapampangan. Wow. Talagang people, yung mga nakapag-aral, Wow. talagang Think pa nga ba, nag-react. Saitang nga nanitang second year high school yata. Ano yun? Ang tagal-tagal kalamba na ken tuturungan ha. Dempe nga rin may Totoo. nagkas. Patay misan may adamdaman makayan. Totoo. Yung pop pa nga na yung ausandang makanyan, no. Kaya nga, ay naku, that was not about the Pope at all. Right. It says, at saka Among nakaka-insulto naman. Ininsulto mo yung isang head of state at yung vicar of Christ. Tapos, syempre, para sa ating Pilipino, nakakahiya yun. Yung mga Pilipino, ganun ba? You don't need to be a Catholic to know that. No? I do not know if si Mr. Duterte is Catholic or what, but even then, no? You don't maski hindi ka Katoliko, but respect ko ako, hindi ko mumurahin ng mga head ng mga ibang relihiyon, no? Maski pa biro lang. Never, you never do that. Mumurahin mo yung Dalai Lama, mumurahin mo yung mga imam. Tsaka, ang mura ba ay pwedeng biro? Sabi po nila, Among, may, yung, syempre, yung mga nagdi-defend, sabi nila, in Kapampangan, pag mayumuda na mo, balampag, mulmulda na mo yung expression lang daw yun. Wow. Excuse me. Oh, Ayun nga yung nag-react din yung mga tao. civility is part of that. Siguro may isa sabi niya, naiintindihan ko kung nasa bahay kayo nagmumurahan. Sige, hahayaan Kayo namin lang kayo. ka. Pero kung nasa public sphere ka, ay hindi na pwede yan. Kung yun nga yung nag-away kayo sa daan, no? Mhm. Na tapos nagmurahan kayo, yun ay may batas doon di ba? Pwede kang pati pahintuin, hoy, balik na kayo go back to the privacy of your room. Opo. Aba, At may mga do that, but don't public scandal yung mga ganun. No? yung mga Filipino na nasa UK nag-react din, Among. Mhm. Sabi nila, syempre, bilis ng media ngayon, social media. Yes. Sa UK daw, the society is so polite. Kapag may nagmurahan in public, the police will get involved. Aha. Bakit daw dito sa atin? Ganun na ba tayo ka Kasi yun ang civilized? mentalidad na pagsasabi. Biro lang joke lang. Ay, hindi. Joke? Alam mo dapat kung ano yung proper at improper. Appropriate at Gusto ko ngang inappropriate. makita ang definition ng joke at ng cuss. C-U-S-S. No? Curse, opo. Cussing people. My goodness, hala. So, ngayon ay Advent, ay magdasal tayo. No? Ipagdasal yung ganitong mga... Yung mga ganong sitwasyon. Okay, we express our displeasure, we express our yung kay Kapampangan nung sukal lub na kaya but we don't remain on that level. No? Yes. Let's hope for the Pope. Of course, we wish him all the best. We have all our best sentiments for him. And for Mayor Duterte, we wish him also sana kasihan siya ng espiritu ng ng Advent. He can see a better light, no? Among, So that he can better express in a very last week po kasi yung mga topic natin, ayan, di ba sabi natin, paano ba yung paghahanda ng mga Katoliko para sa Adbiento? Ayan, Right. sinusubukan na tayo ngayon. yeah. Kaya naman, Mhm. we won't dwell on that. We'll leave it also to the mercy of to the mercy of God, to God's grace, no? Opo. At Ay, tayo walang hintong pagdarasal at alang hintong paghahanap, no, na ating maisakatuparan ng kagustuhan ng Panginoon despite all these mga breakages sa ating buhay, no? Ay mga breaking news yung mga talaga. really break you into something, but ay nako. Among, talaga namang kung naglalakad ka nung ati ka keng pilapil, balitan mo ito, talagang manabo ka. Manakbag ka. Manabo ka talaga. Pero sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan ngayong tanghali, Advent pa rin. Pero kung may komentaryo po kayo ukol dito sa ating huling na pag-usapan na nasa balita, text lang po ninyo sa ating mga numbers. For smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282.
For Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124. 0923-231-4124. I-text lang po ninyo ang inyong mga comments or kwento o tanong habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin. What you will, let it be so. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Etong nag-text sa atin, Among. Hindi ko alam kung si Satch ito. 4267, may bagong number yan eh. Sabi niya, yes. Jokes are half meant. Let us pray for Duterte's soul. We all pray for all souls. No, we don't pray for his soul. We pray for him. When we pray for the soul, Ibig siguro sabi patay na yung mga yun. No. Let us pray for him. He's his total person. He's still alive. Let us not just pray for his soul. We pray for his whole life, for his whole person. Oh. Yes, we will. Why not? No, that's what we do. That's sana. Sabi nga natin kanina. Anyway, Advent ay panahon ng ano ba to? Yung pagmumuni-muni, no? Sa darating na kaligayahan ng Panginoon. Oh, ito Among, may dagdag pa po. Yung tanong is saying, yung pagmumura daw ba, kung minura yung Santo Papa, can it be considered as blasphemy or just defamation?
Ang sa code of law, an insult to the physical lang ang actually yung first the thing that comes to my mind is a physical affront on the person of the Supreme Pontiff is automatic excommunication, hindi blasphemy, physical, no? Person. So kung kunwari Sinuntok mo, inassault mo. Ay, naku po. Yun din kung conscious ka, alam mo si Pope si Pope Benedict, 'di ba, may babaeng lumundag. Opo. Nilundagan Nilundag siya. siya. Twice yung na-tempt yun tapos yung ikalawa natumba niya si Pope Benedict. Naglalakad si Pope Benedict. Hindi man in-excommunicate yung babaeng yun Kasi among, 'di ba, may sira. problema. Kasi she's not in complete control of her. She's not in her right mind, in her right senses. So what will you excommunicate? Ang kailangan nun is medical attention, Ay. psychiatric attention. So before we start declaring blasphemy let us also pray na we will know ano yung state of mind ng mga nagsasabing mga ganyan na fronts, against the Pope. Kaya ang isang alam ko yung kung ako tatanungin mo, kasi may mga nagsasabi, ang pagmumura po ba, Father, ay is it a sin? Obvious naman yun, no? Ang sabi ko, instead of thinking of it as a sin, I would like even to think of it this way. Ang paninirang puri ay paninirang sarili. Of course. Halimbawa, Karen, napaka-inosente mong itsurang babae. Tapos napaka-pristine and napaka-immaculate ng itsura mo. And then biglang sa pagmumura mo yung katulad ng sinabi ni Duterte, you say, ganun lumabas sa bibig mo. Ang sasabihin ng tao, hindi man sila halos, hindi naman sila iisip nagkakasala ang taong yun. Hindi. Alam mo ang sasabihin nila? Ay, kaganda-ganda pa naman babae, ba't ganun magsalita? Ayo po. Sira ang puri mo, sira ang esteem mo, sira ka sa tao, no? Opo, amo, kasi isipin mo yung May skandalo sila kasi nga, 'di ba, yung laman, yung lumalabas sa bibig mo, yun yung laman ng kalooban mo Yeah. O di ibig sabihin yung babaeng napakahinhin, napakaganda, panlabas lang. Tapos yung nasa loob, ayun ang mas nakakatakot. Ganyan pala. Basura lahat ang nasa loob nito sa puso niya. Kabasura ay lumalabas sa bibig niya. Among, nung kami nag-aaral, laging sinasabi, kaya hindi ka dapat nagmumura kasi that is a form of violence. Yes. And not only of course, violence against other people dahil biruin mo, babagsakan mo ng isang pangalan na hindi naman totoo. Babagsakan mo ng isang kataga. Babagsakan mo ng isang quality ang isang tao na napakasama na hindi naman totoo. True. And you are violating that person, no? And then yun ang effect doon. But at the same time, ang mas gusto ko pang tignan, you're violating yourself. You're demeaning yourself. Totoo po yan. Binababa mong uri mo. Kasi, biruin mo, kung ako dito sa katedral, magmumura ako dyan ng maski pa tapos sabi ka, joke. Wala nang lalapit sa akin magkukomunyon, no? Ay, una kong gagawin, among. Buhusan ako ng holy water. Sabihin, among magmulmul kayo pong holy water. Yun ang maganda. Siguro, imbes na uminom ka ng mineral water, uminom ka ng holy water. Makasakaling may lumabas na. Palamigin mo ng kaunti para medyo magandang pumasok sa bibig, no? Ito po, from 2272, baka magpapansin niya mo po siguro, let us pray for him. Napansin nga. Totoo naman. Totoo. Natakpan lahat ng issues. Nananahimik yung bayan ngayon. Tuloy. Lumabas na naman si Lolo Archbishop Oka. Nako, tahimik na sana si tahimik Apong na. Oka. Ayan, nako. Binigyan nyo ng Na-imagine ko, amo medyo lumalabas yung mga mata niya yung pakurap-kurap. Nag-aapoy na yung kanyang, nako, si Apo Seto yung gusto kong maringgan kung ano yung komento niya, matingnan nga kung nandito siya mamaya. Sa Sa barkadahan. Nako, huhulihin natin si Apo Seto at tatanungin. Siya Pundong din, no? Ay, Ang opo, Archbishop. syempre.
Kaya nga, naku, Apundong, gusto nang ambushin ni Chinchin kanina, kaya lang wala ng oras. Palagay ko sa mga ano to, sa mga radio stations ng mga dioceses. Ay, naku, I'm sure, yung mga obispo ng Tele. mga radio stations. Oo. So good morning Bishop doon sa Naga. Yung the station nila doon. Baka hindi na good morning yung ngayon. Ay, ako po. Ay, Among. So, But let yan. us be charitable. Mm, No, we kaya- cannot afford to be uncharitable also pag ganyan. But we can always we express the disdain that we are feeling, the discomfort that it has caused us, and the displeasure that that is there in our hearts. But we lift everything to God. Sabi nga nung isa, pagdasal natin, no? Hindi lang yung kaluluwa, wag lang yung kaluluwa. Ipagdasal daw yung kaluluwa. Pero Among, totoo naman kasi yung kaluluwa niya, baka mamaya nagkakawatak-watak Hindi. na. Yung pagdasal natin, yung buong pagkatao niya. Okay. Para mong kinitil ang buhay, no? So, nagamit ko lang yung pagdasal mong kaluluwa niya, no? Dahil sumakabilang buhay. Ay, nako. Pero yun nga, isang paghahanda sa Advent yan. So, ibig sabihin, i-challenge Yes. po sa atin. Challenge Last week, po sa atin. kasama yan di ba? Keep Yung your cool. keep your cool. Say it well. Rejoice. Reform. Even your anger, you say them in the best way. Mhm. Kailangan naman talaga. At huwag kayong magmura. Yes, don't curse Don't back. curse back. Kasi parang ginawa na natin yung ginawa niya pag gano'n. Alam ko na sasagot ni Pope Francis dyan Ano po? Pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Oh, true. And bless them with your prayers. Pero kanina may magandang post Ito sinabi ni Pope Francis a long time ago. Yung sinasabi daw niya, yung mga pero more on the political side na to, ayoko nang masyadong dagdagan. Pero sinabi daw ni Pope Francis, yung mga nagiging dictators, yung mga makikitid yung utak. Tulad, Hanggang doon na lang. Ayoko na. si Pope Francis. Sinabi niya, Oo. tapos, Hindi, sinabi niya tayo sa context din ng mga pare, di ba? Kapag kayo mga pare, sabi niya, don't be mga dictators in your own parishes. Kasi hindi it goes to show how narrow-minded you are. No? Kaya lang, Among, Pero sa Tagalog, iba yung makitid ang isip. tinabi kasi yung picture ni Duterte na nagpi-PI. Aw. Ayun ba? So, iba. Mamaya, hahanapin ko Salbahe yung yang post. sa Facebook na yan, no? Kaya, sabi ko, hala, parang Sa panahon ng Adbyento, walang salbahe. Wala na yun. Hintuan ng kasalbahihan. itigil muna. So, Tigil Among, muna. ituloy natin yung kwento ng Advent. Yung sabi po ninyo last week, di ba? Mm-mm. Yung pagre-reforma, yung kailangan magpakabait, pero sabi nyo, kayo, hindi na magpapakabait. Ayan yata. Yan na yung ibig sabihin. Hindi ko sinabing hindi ako Babawasan. Babawasan ko ang aking kabaitan. Kung ang kabaitan ibig sabihin ay, ayun na, di ba sinabi? Mhm. Kung ibig sabihin ng pagiging mabait ay yung tamimi ka lang, show naman ngayon ng counting, pakita mo ng kaunti na hindi ka lang tamimi, Ayan, hindi kailangan- ka sabi nga, hindi ka bubu. Hindi, kailangan maging assertive ka din kung Assertive. minsan. Kasi you're fighting, may pinaglalaban ka din sa kalagayan mo at gusto mo ding ituwid ang isang mali, no? Mhm. Kung ibig sabihin ng pagiging mabait ay yung parati kang taya, tuwing may gastusan, wag naman. Kailangan meron din. Kailangan, sabihan mo din yung iba, oy, mas marami kang kinakain sa akin, no? Magbigay ka naman. Mhm. Huwag akong bayad ng bayad. Barbecue tayo ng barbecue. Sa'yo lahat ang hotdog, akin yung steak. Hindi maganda yun, no? May mga texters tayo, Amo. Parang uminit yung Advent. usapan. Gumising ka. Gumising. Yes. Ito, si Satch nga to, sabi niya, ay naku, let us pray for each other nga daw. Tapos ito naman si Migs. Si Migs na Kandaba ito. Sabi niya, Maya paugto po, Monsignor Jean, and Tita Karen, yung pamagsalitang ni Maya, king kaparang tao, metong nga makabayat, king kaladwa. At Yeah. makapanasakit yang kapanamdaman, king kaparang tao. Oy ni po, ing dapat tamong gawan,
bayo ya datang ing Ginoo ilako nangan ing dapat emayap at pamagsalitang emayap mangumpisal bang kanita luminis kakaladwa nakumig sabihan mo itakeng may nagkas isip salamat Kaya that thread mo. Recommend. That's a good recommendation. very good mix Yes. Kumpisal ampong minom kang holy water. among mukhang dadagdagan ninyo yung be-bless ninyong holy water Ay, nako. Oo. gawin ng 2 balde Oo. Oy, last, nakailaw na sa lahat ng mga simbahan, nakasindi ng isang kandila ng Advent wreath. opo naman Ano yung ginawa ninyo sa, dito ka pa nagsimba sa katedral? syempre Kunyari, tatanungin kita kung ano yung naging drama ng inyong Advent celebration. mamaya papatext natin yan sa mga nakikinig kay Atching Marlin Mm-mm. dapat dun po ako magsisimba kaya lang may mga SOS tayo o di biglang napalipat pero next Sunday titingnan Ako, I was so overwhelmed. Ayan, si Sats nakikinig. Mhm. Biruin mo, napaawit ako. Buong blessing ng Advent wreath. Wow bago yan Ay, sabi ko, Diyos ko, ba't ako napaawit? Ay, kasi iba yung pakiramdam mo. tono among tono Ayoko. Kasi tonong maski si Sats hindi ako masundan sa masundan sa organ. But it was, kasi imagine mo makita mo, no? All of a sudden makita mo na ang altar, very bright but shorn of mga decorations. Opo. Pero malinis, no? Yes. Wala yung mga tinanggal namin yung mga gintong dahon-dahon. Mhm. Tapos makita mo dun sa harapan ng altar ay mga dahon lang ng halaman lang ng simple, no? And then makikita mo imposing yung Advent wreath dun sa sang side. Opo Andun yung Ay, 4 na kitang-kita. kandila, no? All of a sudden you are told, hey, prepare. Tapos andun na yung batang maliit, Mhm. siya magsisindi ng kandila. Di ka ba mapapaawit nun sa excitement, of no? course Kaya tuloy-tuloy ang awit. Mabot ng 1 oras. 35 minutos ang misa namin. ayun yan yung mga But it was a namimiss. lovely celebration, I tell you. Hindi po ba nagtaka yung susunod na nagmisa? Anong nangyari? That was I was evening. talking about the Saturday. the vigil mass on Saturday. Kasi yung pagsisindi namin sa katedral ay doon sa mismong vigil mass after. Meron pa namang evening prayer. Mhm. We chanted the psalms, no? Yan yung napakagandang kaugalian nating mga Katoliko, di ba? Yes. Yung laging umaawit eh. Mm-mm. Naalala ko tuloy yung How Shall I Sing Oy, to hindi awit na may mura, no? Iba yon. Ay, among, syempre. Hindi pwede yun. Oo. Parang rap. Tayo umaawit. Maawit tayo ng mga papuri. Opo. Maawit tayo ng mga pasalamat. No? Maawit tayo ng mga pagpapahayag ng ating magandang saloobin. Mhm. Para po sa ating mga listeners na nais sumali sa ating kwentuhan, sige, ihabol lang po ninyo yung inyong mga text messages. At nakakatuwa among, kasi yung mga nagtatanong, kahapon, nung nandito si Among Melo, nasabayan din yung kantahan, Among Joel and Among Melo with Tita Shirley and such. Para kaming nagtitrian, cinco na boses Mm-mm. nagko-konsyerto. Yung mga nagtatanong, sabi nila, kasi mula daw nung sinimulan natin last week yung discussion on Advent, akala daw nila yung Advent, paghihintay lang ng Pasko. Hindi nila alam yung paghihintay pa sa Mm-mm. second coming. So sabi nila, maganda daw na nadi-discuss ito ng madalas. Yes. Oo. Ibig sabihin, naku, yung ating mga listeners na yan, nakikinig po ba kayo sa homily ng ating mga parish priest? O baka naman among, hindi masyadong nasa stress yung second coming. Yes, of course. Totoo yan. Kasi po siguro, pag sinasabing second coming, para hindi naman maging alarmist, ganun po ba yun? Kaya hindi kontodo yung punteriya. Right. Iba talaga yung Kasi iba nga yung naman, sabi ni Among Joel, pag sinabi mo nga naman second coming, di ba, October 7 yata yung huling second coming na sinasabi. Mm-mm. O na lumipas naman, hindi naman nangyari. Wala. Ayun, October 7, the second coming, katapusan ng Ay, mundo. Ay,
Di ba po pagkatapusan ng mundo, doon darating yung second coming? There are people who believe in the rapture, Mhm. but not in the second coming at the same time. Okay. Yung iba, alam lang nila matatapos na ang mundo. Yun ang mga, Gugunaw lang hanggang doon lang. yung mga ano ba yung tawag mo sa mga ganyan? Mga nega. Walang inisip kung hindi, matatapos na ang mundo, patay na tayo. Hanggang doon na lang. Ay, nako. Hindi po ganun. Laging may pag-asa dapat. Kaya nga si Kristo sabi niya, pag nangyari yan, may mga palatandaan, asahan ninyo. Iyat na yor, iyangat yoreng buntok yo, at lumawe kayo. Ing pangayat Yan na, Sach. busyo. Yan na, Sach. Malapit na. Yun. When you hear and see the signs happening, that is the hope na sasabihin ng Panginoon. Raise up your heads. Lift up your heads. For your salvation is near. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi ganyan ang wakas ng buhay, no? The wakas ng buhay ay salvation. Yun ang gusto ng Diyos eh. No? Hindi yung wakas na pum, patay, alana, pum, ming. Sara. Ano yun? Para bang binukla mo libro tapos sinara mo na lang. Tapos, no, God has a plan. Hindi ganyan ang katapusan. Huwag kayong nega. Huwag maging walang pag-asa. Pessimistic. Oo. Syempre naman, bakit pa tayo mabubuhay kung walang pag-asa? It would be, si Sartre lang. Ako, naalala ko naman si Jean-Paul Sartre. There is nothing good for man to do but to commit suicide, sabi Ay, niya. Diba? ba yun? Oo. Naku, sobrang walang pag-asa Ay, naman. sabi ko yun. Pero hindi naman siya nag-commit ng suicide sa buhay niya. He was recommending something that he did not even do, no? Baka naman sarcastic, among. Naku, Well, sarcasm or not, hindi mo pag dapat. hindi mo dapat sabihin yun. Sabihin mo na lang sa sarili mo, wag mo i-advise sa ibang tao. Hala. Yan yung mga hindi dapat ginagawa kapag Advent. Yes. Kailangan lagi tayong maging positive at laging may pag-asa. Yeah. Sa ating listeners, ihabol po ninyo yung inyong mga text messages habang tayo'y nakikinig ng isang magandang tugtugin. If I speak with the tongues of the earth, if the angels fill my mouth, yet do not have love, I am but a sound. If I prophesy and understand all things, if mountains shake by my faith, without love I am nothing at all. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. Give away everything I have, give my body to be burned, yet do not have love, I gain nothing more. Prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will be no more, the apostle will pass away. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all these things and holds the world.
choices in the truth. Now that I have grown, I have put these things aside. My knowledge is imperfect now. Love as all Then I know as I am known that faith, hope, and love remain, and the greatest of these is love. Love is patient, love is kind, love rejoices in the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, it does all things. Love never fails. Love. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At amang may komentaryo kayo ukol dito sa ating Yan ang love chapter, no? The hymn to love. Ang sabi, love is kind. Love rejoices in the truth. Love is gentle. So, if you are full of love in your heart, you will be kind with your words. You will be gentle with your words, even with your jokes. Oh, yes. And you will rejoice in the truth. And rejoicing in the truth means you will never, never, never say anything against the truth. Hi. Sabay pa. Kasi, pag sinundan mo yun, di ba, tama po ba? San Pablo yun? Corinthians? Yes. Pag 2 sinundan mo Corinthians. yun, you will always have to be charitable. Yun nga, sabi nyo, even with your jokes, hindi Yes. yung nakakasakit, yung, ayan, ang daming nasaktan, kaya ang daming nag-react. Uy, sabi niya, Ching Baby. Oy, Ching Baby. Sabi niya, it is not what enters our mouth. It's what comes out of it, says the Lord. Oh, what Tama. makes us dirty is not what comes to through our mouth, but it is what comes out that really defiles us. Right. Mariosep, ito among, sabi po ni 5267, taong matudtod migising na ka. Ing kaligtasan mo malapit na karalumduman kay kang gulutan. Ing kamasalan kay kang arapan. Kamasalan. Ayan na naman ako. Ayan ang mga kapampangan. Nabubuking. Tama naman. Pero ang galing. Tama. Malapit na. At ito naman po from 7545. Among Maya Pugtupu. Den taong antikanita panasbuk. Dapat pa nga di tala. Tsaka nung pwede yun lang nung pwede po kanong ikantataya mo rin kareling Salve Regina. Pakanta mo niya. Sister Hilda nga na ikami po ni San Matias, bulong mo decor at apat walis tingting ingking bitis o lalam ing menyin di po matwang babay next week po matwang lalaki. Sa San Matias ba ito o sa Sapa? Kasi yung nakita kong picture nga na yung kanilang Advent wreath, walis na tingting yung dun sa baba. At lahat naman may kanya-kanyang creativity sa paggawa ng crown, ng wreath ng Advent, no? At yung sa kanilang ritual, ang nagsindi daw ay matwang babae. Palagay ko siya Ching Hilda itong nagsinding sinasabi niya, no? Matwang babae nga. Matwang babae. Among. At ito, nagparinig si brother JD Welder. Aba, nabuhay si JD. Nabuhay. Sabi niya, comment dun sa kanta, love is lagpas. Ano ibig sabihin nun? Oy, JD Welder, ano yun? Love is explain pase? nga, love is lagpas? Ano yun? Baka pase. Hindi pwede yun. Hindi ko pakitext lang yung meaning, no? Baka mademanda ka. Ito naman among from 5698. Si Migs pa rin. Ing panahon ning Adviento, panahon ning pamanayak ing panyatang ning Ginoo. At kabang panayan tayo ing panyatang ning Ginoo, dapat
tanala naman isadya ding sarili tamo. Dapat always ready tamo bang kanita potang datang iya inginu matula tayang saganan. Oo. Masayayang datang inginu king bieta mo nung pagsadyan taya ing kayang panyatang malinis tapi lubluban. Salamat po pakigreet po idarang Vanji at darang Uring. Uy, sino yan? Mga- Ching Ureng. Dara ng Ureng. Dara ng Banji. Kumusta ko po? Ampo po, pupugayan tayo naman ng kapatid Rona and Korea. Hindi Korea in South and North, kundi Korea. C-O-R-R-E-A. Malagong at Singrona in Korea. Buri ng sabihan, sintas. La Korea. Yung sinturon. Yes, The sash. Cincture. Nya po ating Nuestra Señora de la Correa. Ay sabi nila, ay kala ko yung Virgin of Our Lady of South Korea. Yan, no? Iba La yun. Correa. Si Rona Among, kapapasa lang niya ng LET. Oy, yung nga pala. Maya pa Licensure oras, exam Rona. for teachers. Sa licensure. Lahat po ng mga kapatid natin, kilala nating mga pumasa sa LET, no? Maya pa oras kay kayo nga. Ang galing. Oo. Certified teachers. Kareta nga mi swertian pa ngini. Advent tells you there You is have always you have hope. Kanyan, sige, keep trying until Tama. try until you die. Ay, amo naman. Ibig sabihin, yun na nga. Kasi kung minsan, lagi namin pinag-uusapan it doesn't say that doesn't really say you're not intelligent. Kasi kung minsan, yung pagtitake ng exam, yung test-taking skills yan Mhm. Do you follow instructions? Right. O baka naman mamaya may problema yung mata mo, kaya yung pag-shade mo, mali yung Mhm. na-shade mo na circle. Sure. Ganon. O di, ayusin. At Ayusin. Ulitin. Ayusin ang gusot. Yun yung kanta ng Advent, di ba? Oh. Ay, ano ba yung talaga? Awitin. Awitin. Mali yung ano ko. Pero same sense. Sabi ni Jordan, ang ibig pa lang niyang sabihin dun sa love is lagpas, labis ang pagmamahal. Aha. Labis-labis na pagmamahal. Okay. Alam ko nakalusot. naman ikaw. Talaga alam mo yung si JD na to, no? Extra romantic ang batang ito. Ay, hindi pala bata, no? Matanda na pala. Alam ko siya. Very romantic. Inggit ako sa'yo? Bawal yung inggit pag Advent. Hindi. Kasi Envy, siya ano, romantic envy. Ako, antik na lang ako. Nawala yung rom. Na naiwan sa Roma. Ito po galing sa 7545. Kenny po kay kami kabetikan. Bulula pong kawayan din ginamit. Hindi. Ing menyindi po kay mumunang kandila dalaga. Neman po. Hoy, matwa o anak? Siyempre, no? Ay, pag nako, sa amin siguro. Maya pa oras po. Labis, ang sabi nga pala. Mhm. O may nag-text, o yamong, nahal-aulata ko po. O ba't bala mo, gagaligatsu, kaya liwa ko datangin. Ay, di ba? Hindi nakinig last week yung listener Sabi na ko yan. na nga ba eh. Ano ba ang nakinig. pinagkaiba? Last Masayahin week, daw ako ngayon. Sabi po ni Among Jean, pag panahon ng Advent, talagang gagaligat suya. Kami nga, energy of life. Masisermonan po kami kapag walang energy. Yeah, madidemanda po kami. Buti nga wala Baka pa tayong... hindi kami pumasa. No? Kaya, yun yung inawitan ako ni Itzingilda. Migising oras miras na makanya kanta po. Hoy, si Sister Hilda, magaling umawit ito, ha? Mhm. Mm-mm. Ay, dapat minsan, invite natin. Naku, Oo. isang dapat invite natin na paaawitin, di ba? Si Isabel Pretty. Oo. Ay, nag-text sa akin, di daw nila nadala ngayon. Dahil may pasok ang bata. Ay, Mm-mm. isang beses, Isabel Pretty, magre-record tayo, no? Magpa-aawitin natin siya dito. Hoy, Ito, sige. yung mga binati daw po natin, Among, Mami Pila, kanong katula. At Uy. iluking kumbinto na ning Pau, Santo Tomas. Aba, Diyos ko. Ninong pamipiyo, malaga. Ilan mo si Tanjes? Tanjes, of course. Yung ating kalugod-lugod na chief sacristan Yes, sa katedral. general manager sa katedral.
Si Tanjes may joke yan eh. Mhm. Nagkamali daw siya ng binili na washing machine. Yan daw nabili niya, panlalaki. Lalaki. Kaya siya lang ang nakakapaglaba. Tanjes. Model Sabi na niya, yan. bili kayo ng bili kayo, wag yung panlalaki kasi kundi kayo lang kayo lang maglalaba. May pala may sabi sa akin ni Sister Hilda, yun daw sa San Matias, pare-pareho. They agreed na lahat ng kanilang mga chapels, iisa ang motif ng design ng kanilang mga Advent wreath. That's good, beautiful. Just to ini-emphasize yung unity and oneness ng mga ng parokya. Galing ng parish priest. Hi, Yes. Father Bong. Di ko siya nung nagmisa siya sa amin sa katedral nung 6:30 Ayan, PM. nasimbahan ko yan. Kasama niya lahat ng kanyang entourage. Oh, kasama nga si Ray, yung mga sidekick niya, no? Mga magaganda at mga gwapong kasama ni Among Bong. Yung isa, yung ko siya hoy sidekick, ito siya front kick. Yung isa back kick. Ay, eto may request. Pwede pong mag-request daw. Yapong garu kapilan niya po i-request. Buren niyo po, takulitan tayo. May guest- Yapong garuga lang yung mag-text sa yan. Apong garo. Hindi Of naman course we siguro. will. Hindi ba nag-guest na sa atin nung isang araw na nanawagan siya? Mm-mm. Hindi. Tayo kasi pag may panananawagan, doon tayo pinupuntahan, no? Huwag kayong mag-alala. Isang beses, subukan natin kung kaya pa niya ngayong Advent. Siya naman yung pakukwentuhin natin. Alam mo, Karen, Po. yung binanggit sa atin ni Migs, yung pagdating ng Panginoon, well, we spoke of Advent na may first coming, we commemorate that day na first coming, and then we await His second coming. But there is another coming. That is part of the mystery ng ating faith, ng ating pananampalataya. Aparte dun sa second coming, there is the coming in mystery of Jesus. Mystery. Mayroong nagaganap na pagdatal ni Kristo. Aha. Yung kasing second coming is the parousia, no? Opo. Yun ang darating na siya, masisense natin siya sa buong senses, no? Yun ang iba. Pero itong isang uri pa din ng sineselebrate natin sa Advent na ating nangyayari, hindi lang pag season of Advent, but actually it happens every time, no? Ay yung the coming in mystery. At anong ibig sabihin nun? In our coming days, isa yan sa ating mga, bukas siguro, umpisahan na natin. Of Ano ibig course. sabihin Ayan, nitong... bitin na naman tayo, Amo. Mhm. Pero tamang tana. Eto, bago tayo magtapos, may habol na text from 5698. Kenny po, King Pao, Santo Tomas, ing tema na po ning Advent mi, panahune po ning dibinong pakalulu, ing barangay captain mi po, ing menyindi. Ahoy. Mhm. So, at i-mix pa mo rin ini sa Kristane po kanong among Aris. Yung Manieg. siguro yung barangay captain nila, Katoliko yan at hindi nagjo-joke, no? Ay, bawal yun. Hindi Ah. lagot siya sa parish priest nila, amo. Good. Get Ay. your barangay leaders involved. Mhm. Si Darwin daw ito, hindi si Among Garu. Metong niya po ka rin choir. Ahoy, Darwin. Very good. Naku, umabot na naman tayo sa oras ng pagtatapos. Ngayong araw na ito, wag po kayong mag-alala. Babalik tayo bukas. Graduate na po si Karen, ibig sabihin. Magga-graduate na siya. Araw For ng today. pagtatapos. For today, among talaga. Sa araw na ito, tapusin po muna natin ang ating episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin,
Pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa inyo po, bumabati muli ng isang magandang hapon si Among Jean at parati nating sabihin, Adveniat Regnum Tuum. Adveniat Regnum Tuum. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos